Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang dalaga na sinikil ang sariling damdamin para sa kapakanan ng iba. Siya ay si Connie. Sales representative ako ng isang sikat na brand ng women's casual attire na nakapwesto sa isang kilalang mall dito sa Manila. Sa nasabing product company ko na rin nakakalagay ang loob ang magkasintahang Carlo at Lerma na parehong salesperson at matagal na rin sa kumpanyang pinaglilikuran. Nang magdesisyon silang pakasal, isa ako sa naging saksi sa mahalagang araw na yon, na hindi ko inakalang magpapabago sa takbo ng aking buhay. Talagang hindi na kayo nagpaawat ni Carlo sa pagmamadaling makasal, no? Paano nga? Mabubura na yung edad ko sa kalendaryo. At siya naman talagang burado na nga. Katwiran pa nga niya. Lampas-lampas na nga raw kami sa marrying age. Kaya kailangan na raw namin maghabol sa pag-aanak. Sabagay, totoo naman talaga yung sinabi ni Carlo. Ang tanong, ikaw friend, hanggang ngayon ba wala pang makisig na bachelor na nag-aangkin ng puso mo? Ay, anong magagawa ko? Wala pang mga signs na merong right guy nga na nakadadana para sa akin. Alam mo, dapat mo kasing gawin, maging big believer ka. Mas isipin mo yung kapangyarihan ng destiny. Ano? Tulad ba ng lalaking yun? Nakausap ni Carlo? At kanina ko pa nakikita ang lagkit-lagkit ng mga sulyap sa akin, oh. Ay, subaran na ako sa mga tingin niya. Ay, naku, si Ricky yun! Actually, electrical engineer siya sa mola. Pinapupwesto nga ng mga product natin. At sa same subdivision, na tinitirhan namin din siya nakatira. Talaga? O, ano malay mo? Baka nga siya yung good enough guy na para sa'yo. Talagang lalo siyang gumaganda pag tinititigan, ano, Carlo? Palagay ko, lalo na sa malapitan. Sa tono mong yan, talagang gusto mo siyang makilala, Ricky. Hindi ko talaga mapapalampas ang araw na to. Hindi ko siya makilala. Hindi na ako mapakali. Halika na nga. Pakikilala na kita kay Connie. Yun. Baka kasi maging salan ko pa kapag na-depress ka at nabaliw. Dahil lang sa hindi kita naipakilala sa kanya. Sorry, pasensya na miss. Hindi kita nakitang paparating. Hindi kasi ako nakatingin sa daraanan ko. Sorry talaga. Okay. Sa'yo nga ako nag-aalala. Kaka ako nasaktan ka, lalo na buntis ka pa. Okay lang ako. Sige, mauna na ako sa'yo. Sandali lang. Napansin ko kasi umiiyak ka eh. May maitutulong ba ako sa'yo? Yung kasing lalaking dapat managot sa pinagbubuntis kong to. Oh. Pinagtabo yan ako. Huh? Hindi ko naman hinihingi sa kanyang pakasalan ako dahil alam kong hindi niya naman gagawin yun. Ang tanging inihihingi ko ng awa sa kanya ay ang pananagutan niya sa sanggol na dinadala ko na sandaling isilang ko na. Dahil wala naman akong paraan para buhayin ito. Pero yun yung una mong dapat hingin sa kanya, ha? Ang pakasalan ka. Para maging ganap yung pananagutan niya sa'yo at sa inyong magiging anak. Wala akong pakasalan niya ako. Kasambahay lang niya ako eh. Huh? Pinagsamantalahan niya ako. Ano? Paulit-ulit. Nang malaman niyang buntis na nga ako, pinalayas na niya ako. O di kung gano'n, mas dapat mo siyang papanagutin
sa ginawa niya. Pwede mo siyang idemanda. Sige na, miss. Masyado na pala ako maraming naikwento. Pasensya na, ha? Naabala kita. Sandali lang, miss! Miss! Tony, sakay na. Talagang inabangan ko ang oras ng pag-uwi mo. Huwag ka na tumangi dahil masyadong malala ang problema sa traffic. Oh, Mahirapan ka mag-commute. Lalo na't mabugso-bugso pa ang ulan. so sa mga dahilan na sinabi mo, talagang wala na akong karapatan na tumanggi para sumakay din sa kotse mo. Ikaw, kung gusto mo pang mapabilang sa mga may stranded sa kalsada sa gabi nito. Okay, ito na nga, oo, sasakay na ako. Okay. Bakit ko naman pipiliing ma-stranded sa gitna ng ulan? Nakakagutom ang traffic, no? Parang gusto ko tuloy maghanap ng cozy restaurant. Parang hindi na. Dumadami na yata yung mga demand mo. Kanina, gusto mo lang akong iangka sa kotse mo. Tapos ngayon, iyayaya mo na ako mag-dinner. Well, iyon ang pinakamagandang naisip kong dahilan para mawala ang stress natin sa matinding traffic na to. Siguro naman pagkatapos natin kumain, medyo hindi na masyado matraffic. Again, wala naman akong choice, di ba? Ang lakas ng ulan, ang tindi ng traffic. Higit sa lahat, nandito ako sa loob ng kotse mo. At syempre, lahat ng decision sa iyo. Alam mo, natutuwa ako sa'yo. Hmm? Ang bilis mong mag-isip. Nakita ko kaninang uwian. Sumakay si Connie sa kotse ni Ricky. Ay, oo. At alam mo, mukhang seryoso na sa kanya si Ricky. Sila na ba? Sabi ni Connie, pagkaraan na marami na nilang acquaintance dates. May chance. Lalo pa nga, palagi raw nagbibiro si Ricky na gusto na siyang pakasalan. Pero ang biro, may halong katotohanan. Baka nga seryoso na sa kanya si Ricky. Siguro naiisip na rin ni Ricky na nasa edad na rin siya para isipin ang tungkol sa pagkakaroon ng pamilya. Nagkataon pa si Connie ang nakilala niya at nakita niyang wifey material naman talaga ang kaibigan natin. Kaya malamang, hindi na niya ito pakakawalan. Iha? Mano? Ako po ba tinatawag niyo? Ang totoo, si Ricky talaga ang sinusundan ko. Gusto ko nga sana siyang kausapin kanina bago siya umalis nang ihatid ka. Kaya lang, naduwag ako. Kabisado ko kasing init ng ulo ni Ricky. Lalo na kung ang pag-uusapan, ang kalagayan ni Jessa. Jessa? Sino pong Jessa? Anak ko si Jessa. Ang kasambahay niya na nabuntis niya pagkaraan niyang pagsamantalahan ng paulit-ulit. Yung kwento nung nasa lubong kong babae na buntis, yung papalabas ng mall? Parehong-pareho po nung kwento ng anak nung si Jessa. Oo. Palagi niyang inaabangan ang paglabas ni Ricky sa mall na yon. Electrical engineer si Ricky sa mall na yon. Ano pong pwede ko maitulong sa kalagayan ng anak niyo? Nag-aalala na ako sa mga ikinikilos ni Jessa. Bakit po? May mga oras na nawawala na siya sa kanya sarili. Kaya nagpakita na ako sa iyo. Baka sakaling ikaw ang makapagpalambot sa matigas na kalooban ni Ricky. Sa patuloy niyang
pagtanggi sa sitwasyon ng aking anak. Nakikiusap ako sa iyo. Awang-awa na ako sa anak ko. Connie, ano ba? Iniiwasan mo ba ako? Mula pa kanina paglabas sa mall, pinahihirapan mo na ako sa paghabol sa'yo. Oo, talagang pinahihirapan kita dahil ayoko na makita ka at makaharap, di makausap. Pwede ba, bago mo ako tratuin na nakakabwisit, sabihin mo muna sa akin ang dahilan. Ano ba pinagkakaganyan mo? Napipiko na ako sa pagbabaliwala mo sa akin. Si Jessa, yung binuntis mong babae na nakasalubong kong umiiyak paglabas ng mall. Ano? Si Mang Berting, yung tatay niya, na nagmamakaawa, nakikiusap sa akin para maantig ang kalooban mo sa kalagayan ng anak niya. So, alam mo na palang tungkol kay Jessa? Ayon kay Mang Berting, nagpapakita ng mga senyalis ng depresyon si Jessa. Nag-iiba na rin ang kanyang mga kilos. Madalas nagsasalita mag-isa. Connie, ano bang kinahalaman ko sa nangyayari sa kanya? Siya ang may kontrol sa isip niya, sa katawan niya. Yan lang bang kaya mong sabihin? Pagkatapos mo pagsamantalahan ang kahinaan niya? Ay, kinasan ang puso mo. Dugo mo ang sanggol na dinadala niya. Connie, Sa magiging anak mo man lang. Makadama ka naman ng awa. Pero sana nga, kung makukonsensya ka, maawa ka na rin kay Jessa. Dahil ginagawa mong miserable ang kanyang buhay. Itong muli ko lang nalaman na nag-file ka pala ng leave. O ano, kumusta ka na? I'm okay. Marami lang realizations sa nangyari. Naging guilty tuloy kami ni Carlo. Eh kasi kami ang dahilan kung bakit kayo nagkakilala ni Ricky. No, wala kayong kasalanan. Sa akin naman, mas inaalala ko yung situation ni Jessa kaysa sa anumang namamagitan sa amin ni Ricky. Mabuti na nga lang. Hindi pa ganun kaseryoso yung relasyon namin. Naisip ko, sa klase ng character ni Ricky, pwede rin mangyari sa akin yung nangyari kay Jessa. Honey, pagdarasal ko na sana malampasan mo agad ang lahat ng lungkot na dinaranas mo ngayon. May mga pangyayari sa buhay na dapat nang kalimutan, lalo na kung hindi karapat-dapat na manatili sa alaala, Lerma. Oo, maring hindi ganun kadali yung proseso ng paglimot. Pero ito na yung pinakamabisang paraan para muling may pagpatuloy ang buhay. Hindi na nagpakita sa akin si Ricky pagkatapos ng naging argumento namin sa problemang kinasasangkutan niya kay Jessa. Hindi ko na rin hinangad na makita pa siyang muli. Malinaw na rin sa akin na ang hindi niya pagpapakita, patunay lang na hindi siya seryoso sa anumang maaaring mamagitan sa amin. Marami siyang kahinaan na hindi niya kayang paglabanan. Ang pinakamahirap pang unawain, marami siyang pagkakamaling hindi itinuwid. Pero, ang pinakamagandang nangyari sa akin sa hindi na namin pagkakaroon ng ugnayan ni Ricky, muli kong nadama ang kalayaan at katuturan ng buhay. Ako si Connie. Ito ang aking buhay. Sinasadya man natin o hindi, ang intensyong limutin natin ang hindi magagandang kaganapan sa ating mga alaala, ang muling magbubukas ng mga bagong oportunidad ng pag-asa. Mga nagsiganap, Susan Robles, Jeneline de la Cruz, Maynard Landicho, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Rosana Villegas sa papel na Connie. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal
Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking puso. Mga kaibigan, maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang binata na muntik nang mapalayo sa kanyang mga magulang. Siya ay si Darren. Mahirap lamang ang aming pamilya. Ngunit dahil sa tulong ng kaibigan ni Inay at Itay, nakatapos ako ng kolehiyo dito sa Maynila. Dito na rin ako nagkaroon ng maayos na trabaho. Maganda naman ang pagtitinginan namin ng aking mga magulang. Ngunit dumating ang panahong nasira yun. At tinanggap na pala nitong dalaga ko ang pag-ibig mo, Darren. Opo, Ma'am Cora. Kaya po sinabi ko kay Femi na ipaalam na po namin ito sa inyo. Natutuwa ako at nagpapasalamat at ginawa mo ito. Ibig lang sabihin, iginagalang at nirerespeto mo ko. Sabi ko naman po sa inyo, Mama, mabait po si Darren. Naniniwala na ako sa iyo, Femi. Ang gusto ko lang sana, Darren, ay igalang mo ang aking anak. Huwag kayong lumagpas sa inyong limitasyon. Lalo na nga, hindi pa kayo kasal. Makakaasa po kayo, Ma'am Cora. Salamat. Mukhang isa ka nga mabuting anak. Kaya naman parang ibang sigla mo ngayon ah. Sinagot ka na pala ni Femi. Oo, mahal na mahal ko siya, Kevin. Siya ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Aba, mukhang nangangamoy kasala na. Ang bilis ah. Ayoko nang patagalin pa eh. Gusto ko na siya makasama. Kaya ang bala kong yayain na siyang pakasal. Oh? Total, may ipon na rin naman ako at maayos na trabaho. Aba, naku dapat pala malaman na yan ni na Aling Lita at Mang Homer. Ha? Hindi, wala akong planong sabihin sa kanila. Ano? Oh, bakit naman? May problema ba kayo ng mga magulang mo? Galit ako sa kanila eh. Ilang buwan ko na nga silang hindi pinadadalhan ng tulong. Ha? Oh, bakit naman, Darren? Kailangan nila ang tulong mo. Kasalanan nila. Kaya bahala sila. Salamat naman, Kevin, at pinasyalan mo kami. Holiday po kasi ngayon. At natapat pang weekend bukas, kaya umuwi ako. Dinalaw ko po si Lenay. Kaya eto, kumasyal na rin po ako dito sa inyo. Mabuti ka pa. Naaalala mo ang mga magulang mo. Kailan ko lang ho nalaman na nagkaroon pala kayo ng alitan ni Darren, Mang Homer. Aling Lita. Ay, paano? Hindi niya matanggap ang aming panig, ang aming paliwanag. Kaya pinagsalitaan niya kami ng masakit. At hindi na siya umuwi dito. Nalungkot nga po ako sa ginawa niya pinayuhan ko po siya na mali ang ginawa niya. Matigas ang ulo Ayaw makinig. Pati nga po sina Inay at Itay. Nadismaya rin kay Darren. Sabi na kaming makita siya. Ay, wala naman kami magagawa. Galit siya. Ayaw niyang makipagkita sa amin. Alam niyo na ho ba na may nobya na po siya? At nagbabalak ng pakasal? Oh, bakit hindi mo ginagalaw ang pagkain mo, Lita? Naalala ko lang ang anak natin, Homer. Kasi paborito niya ang ulam na ito.
Huwag mo na siyang isipin. Magkakasakit ka lang kung lagi kang malulungkot at iiyak. Ay, hindi ko maiwasan. Saan ba tayo nagkulang ng pagpapalaki sa kanya? Sinikap naman natin na palakihin siya nang may kagandahang asal. Eh, bakit ay kaganon? Nadala siya ng kanyang paniniwala. Higit na naging matimbang sa kanyang puso ang paniniwalang yon kaysa sa pagmamahal niya para sa atin. Maunawaan pa kaya niya tayo? Yun ang idalangin natin sa Diyos, Lita. Oo, Darren. Payag ako. Salamat, Femi. Hindi mo pagsisiyan ang pagpayag mong pakasal sa akin. Sabihin na natin ito kay Mama. Yun talagang gagawin natin. Darren, Oh, sana ipakilala mo na rin ako sa parents mo. ha? Ayaan mo. Gagawin ko. Wala ka ba talagang balak na papuntahin dito sina Aling Lita at Mang Homer? Ay, paano sila makikilala ni na Femi? Magdadahilan na lang ako para hindi na nila hanapin pa si Inay. Ayoko talaga silang ipakilala kina Femi dahil baka tulad ko, magalit din sila kina Inay. Bakit mo naman nasabi yan? Dahil ang alam ko, pareho lang kami ng pinaniniwalaan. Dahil lang doon, tuluyan mong itatakwil ang parents mo. Kevin, kasalanan sa Diyos ang gagawin mo. Alalahanin mo, sa kanila mo utang ang iyong buhay. Kasalanan nila kaya ako nagalit sa kanila. Ayaw nila makinig sa akin. Saradong isip nila. Para huwag ka magagalit, ha? Baka naman ikaw ang saradong isip. Kevin, Kasi hinahatulan mo na agad ang taong tumulong sa'yo. Ganoong wala pa namang hatol sa kanya ang batas. Darren, anak? bakit kayo na pa rito? Sabik na kaming makita ka. Kaya nagpunta kami dito. Kumusta ka na? Ilang buwan ka nang hindi dumadalo sa bahay. Hindi ka rin nagte-text o tumatawag man lang. May sinabi na ako sa inyo noon, hindi ba? Darren, hanggang ngayon pa naman, galit ka pa rin sa amin. Tapos na yun. Hindi ba pwedeng kalimutan na natin? Hindi kayo nakinig sa akin. Anak, yun ay dahil mali ka naman. Walang kasalanan ng kaibigan ko. Napatunayan na niya yun sa korte. Isa pa, tayo ay may kalayaang paniwalaan kung anong ibig natin. Bakit ka nagagalit sa amin? Pero hindi naman kami nagalit sa iyong pinanindigan. Kung nakinig kayo sa akin, maaaring hindi kami nabigo. Talaga bang mas mahalaga na sa iyo ang ibang tao kaysa sa amin ang mga magulang mo? Umalis na kayo. Marami pa akong gagawin. Darren! Halika na, Alita. Halika na. Umalis na tayo. Pinagsarahan na niya tayo ng pinto. Excuse me po. Oh, Bakit po nariyan kayo sa labas? ha? Galit sa amin ang anak namin. Kaya uuwi na kami. Ho? Kayo po ang parents ni Darren? Oo, hindi. Bakit po siya nagalit sa inyo? Remy, kanina pa ako dito sa inyo. Pero kanina ka pa walang tibo. Sumaba pakiramdam mo? Hindi. Nalulungkot lang ako. At nadidismaya. Bakit? At kanino ka nandidismaya? Sa'yo. Sa akin?
Teka, hindi ko na maintindihan. Nagpunta ako sa tinutuluyan mo kahapon. Dadalan sana kita ng baked macaroni. At naabutan kong lumuluha sa labas ng bahay mo ang mga magulang mo. Ha? At sa pagtatanong ko sa kanila, nalaman ko ang lahat. Karen, bakit mo ginawa sa kanila yun? Femi, umanig na inay sa mali. Sa vice mayor namin. Kahit na nga alam ng lahat na may dinispal kong pera yun. Ang sabi ng mga magulang mo, napawalang sala na ang vice mayor ninyo. Bakit galit ka pa rin? O baka naman, dahil hindi kayo pareho ng sinuportahan. Nabigong sinuportahan ko dahil sa kanila. My God, Darren. Sinisisi mo sila dahil doon? Bakit? 2 points lang ba ang laman ang sinuportahan nila sa kandidato mo? Bakit ka ba nagagalit sa akin? Pareho lang naman ang partidong sinuportahan natin. Oo, totoo. Pero open-minded kami ni Mama. Hindi namin sisirain ang pakikitungo namin sa aming pamilya, kamag-anak at kaibigan dahil lang sa sinuportahan namin. Hindi niya kami alipin. Sana naman ganun ka rin. Hindi naman natin utang sa mga politiko ang ating buhay, kundi sa ating mga magulang. Tama mga sinabi mo sa kanya, anak. Oh, anong sabi niya? Hindi po siya kumikibo. Maya-maya nagpaalam na. Ay, nawa, magliwanag ang isip niya dahil sa mga sinabi mo. Dismayado po talaga ako sa kanya, Ma. Akala ko pa naman, mabuti siyang anak. Hindi pala. Biro niyo, pinagkaitan niya ng tulong ang parents niya dahil lang sa naiinis siya. Minsan talaga, anak. Natatalo na silakbo ng damdamin ng tao. Kaya nga tayo na higit na nakauunawa. Ay siyang dapat na magpaliwanag sa kanila. Tulungan natin sila na mapagtagumpayan at labanan ang silakbo ng damdaming iyon. Lita, nalulungkot ka na naman. Siyempre, hindi mo naman may aalis sa akin yun, Homer. Nasasaktan pa rin ako. Ay, maaalala ko ang ginawa sa atin ni Daddy. Yun din naman ang nadarama ko. Pero nagpapakatatag ako at umaasa na magliliwanag din ang isipan ng ating anak. Nay? Tay? Homer, si Darren narito. Darren, anak, Patawarin po ninyo ako, Nay. Tay, sa mga masasakit na ginawa't sinabi ko sa inyo. Nadala po ako ng silakbo ng damdamin ko. Kinailangan pa ang ibang tao upang maliwanagan ako. Patawad po. Mahal ka namin, anak. Nay, Kahit nasaktan mo ang aming damdamin. Hindi ka namin matitiis. sapat na sa amin na hindi ka nagalit at nauunawaan mo na kami. muli ako nakadama ng saya sa aking damdamin nang magkaayos kami ng aking mga magulang. Nagkasundo rin naman kami ni Femi at ngayon ay kasal na kami. Bago ako matapos ng paglalahad, gusto ko lang tawagan ang mga nakikinig. Sana mahalin natin ang ating pamilya, lalo ng ating mga magulang, higit sa sino pa man. Ako po si Darren, ito ang aking buhay. Kung magiging mahinahon lamang ang mga mamamayan, mababawasan ang mga kaguluhan at hindi mababahira ng kalungkutan ang nadaramang kaligayahan. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Lionel Benamin,
Chiquit del Carmen Amor, Julie Caspi, Susan Robles, at Phil Cruz sa papel na Darren. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar. Creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Minsan pa, isa na namang kasaysayan ang kapupulutan nyo ng araw sa buhay. At inyong marinig ang kwento ni Karisma. Mahirap lamang kami. Dahil sa kahirapan, namatay si inay nang hindi nalulunasan ang karamdaman niya. Kaya nang magkasakit ako ng malubha, ay labis ang pag-aalala ni Itay. Tay, ano pong sabi ng doktor? Ano raw po yung sakit ko? Anak, may sakit ka raw sa puso at kailangan mo nang maoperahan. Paano po yun? Wala naman po tayong pera. Akong bahala, anak. Gagawa ng paraan ng Itay. Lahat gagawin ko, mabuhay ka lamang. Ayaw pong mamatay. Hindi mangyayari yun. Magtiwala ka sa Diyos. Dito ka muna, ha? Aalis lang ako sandali. Saan po kayo pupunta? Maghahanap ako ng makakatulong sa atin. Babalik din ako, anak. Oh. Dalia, mukhang nagmamadali kang kumain. May lakad ka ba? Yun talagang sasabihin ko sa iyo, Claro. Oh. Gusto ko sanang puntahan yung anak ni Norma sa ospital. Nadala na naman pala sa ospital si Karisme. Oo. Naawa nga ako kay Norman eh. Wala pang 1 taon nang mamatay ang asawa. Ang anak naman na may sakit ngayon. Di sige, bahala ka. Puntahan natin, ha? Sasamahan mo ko? Oo naman. Dalawa tayong tutulong sa mag-ama. Salamat ha. Napakagaan kasi ng loob ko kay Karisma eh. Pag may sakit siya, parang nalulungkot din ako. Tawag ko ba kung bakit ganun? Alam ko kung bakit. Dahil wala tayong anak. Ay, pasensya ka na. Sa loob ng 20 taon, hindi tayo nabiyayaan ng anak. Totoo, nalulungkot ako. Pero hindi ko naman pinagsisisihan ang pagpapakasal sa'yo. Responsable kang asawa at napakabait, Claro. Sandali, ha? May tumatawag sa cellphone ko. Sasagutin ko lang. Hello? Sino po sila? Opo. Ito nga po. Istasyon ng pulis? Bakit ho? Anong... Si Normal nakakulong? Okay. Opo. Sige, ngayon din. Pupunta kami dyan. Claro, anong sabi ng kausap mo? Si Norman? Nakakulong? Dalia, siya muna ang puntahan natin, ha? Bago si Karisma. Sir Claro, Ma'am Bella, salamat po sa pagparito. Norman, bakit mo ginawa yun? Bakit mo pinatay ang matandang yun? Nakita kong kumuha ng malaking halagang matandang yun sa bangko. Natukso po akong
kunin sa kanya ang pera Oh, Diyos ko. para ho sa operasyon ni Karisma. Pero nanlaban ho ang matanda. Kaya nasaksak ko siya. At ang masakit, namatay siya. Hindi ko po gustong mangyari yun. Pera lang nakangad ko para po sa aking anak. Pero lalong malaking problema ito. Oo nga. Makukulong ka ng matagal. Parang awa niyo na po. Tulungan niyo ang aking anak. May sakit siya sa puso at kailangan maoperahan. Ano? Sa puso? Ang sakit ni Karisma? Opo, tulad din ng kanyang ina. Sir, ma'am, ayokong mamatay ang anak ko. Tulungan niyo siya para niyo ng awa. Kahit huwag na po ako, siya na lang po. Karisma? Amelia? Sir Claro? Kayo po pala. Wala pa pong tatay ko eh. Nakausap namin siya, Karisma. At ibinilin ka niya sa amin. Po? Bakit po ako pinilin? Nasaan po si Tay? May mahalagang pinuntahan ng tatay mo. Habang wala siya, kami muna mag-aalaga sa'yo. Umalis po siya nang hindi nagsabi sa akin. Bakit po ganun? Babalik din ang tatay mo. At huwag ka mag-alala. Hindi ka namin pababayaan. Oo nga, Karisma. Kami ang bahala sa'yo. Ipagagamot ka namin. Aampunin niyo yung bata? Oo, Linda. Kawawa naman eh. At saka isa pa, wala naman kaming anak ni Claro. Kaya okay na rin yun. Magkakaroon kami ng anak. Kaya lang. Hindi kaya magkaroon kayo ng problema sa kanya balang araw? Oh, bakit naman? Anak siya ng kriminal. Mabait na bata si Karisma. Tungkol naman sa kanyang ama, hindi gusto ni Norman ang ginawa niya. Natukso lamang siyang gawin yon dahil nga ibig niyang iligtas ang buhay ng kanyang anak. Ang sakit na yung kasi ni Karisma. Ang siya rin pumatay sa asawa ni Norman. Oy, kayo ang bahala. Pero kung akong tatanungin nyo, hindi ako mag-aampon ng batang hindi maganda ang background. Masaya kami at magaling ka na ngayon, Karisma. Oo nga. Sa pasukan, pag-aaralin ka na namin, ha? Talaga po? Oo. Para magkaroon ka na magandang kinabukasan. Salamat po. Kaya lang, sige Tay. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya bumabalik. Nasaan po ba siya? Babalikan po ba niya ako? Karisma, hindi namin alam kung kailan makababalik ang itay mo. Bakit niya po ako iniwan? Hindi na po ba niya ako mahal? Mahal na mahal ka niya, Karisma. Pero may nagawa siyang pagkakasala na kailangan niyang harapin. Ano pong nagawa ni Itay? Sabihin niyo po sa akin. Please po. Norman, may kasama akong dumalaw sa iyo. Ma'am Belia, Itay?
Ma'am Belia, hindi niyo na sana siya isinama pa dito. Awang-awa na kami sa kanya. Kaya sinabi na namin ang lahat. Matapos siyang gumaling sa kanyang sakit. Ayaw niya na po ba akong makita, Itay? Anak, gustong-gusto kitang makita. Gustong-gustong makasama. Pero alam kong hindi na mangyayari yun dahil sa nagawa kong kasalanan. Anak. Magpakabait ka sana kina Ma'am Belly at Sir Claro, ha? Mahalin mo sila at paglingkuran. Ay, ibig mong sabihin, nanalo na naman sa kasong hawak niya si Karisma. Oo, Linda. Ay, kagaling talagang abogado ng ampon niyo, ano? Tunay na anak ang turing namin sa kanya, Linda. Ay, pasensya na. Pero natutuwa ako dahil pawang kaligayahan ang idinudulot sa inyo ni Karisma. Eh, ang tatay niya, kumusta naman? Patuloy silang nagkikita. Hindi naman namin ipinagkakait sa mag-ama ang magkita. May gusto ka pa bang puntahan natin, Karisma? Mukhang nasa mood kang samahan ako today, Ronnie. Last week, hindi kita nasamahan sa mga lakad mo. Kaya gusto ko naman makabawi today. Nag-aalala nga ako eh. Bakit naman? Baka sinamahan ka ng ibang maniligaw mo. Wala, no? Ikaw ang boyfriend ko. Kaya bakit ako magpapasama sa kanila? Ay, gusto ko sana dumaan sa correctional. Ha? Eh, bago akong kliyente dun eh. Okay. Alam mo, nagtataka lang ako. Bakit sobra-sobra ang pagtulong mo sa mga bilanggo? Naaawa ako sa kanila. Kasi yung iba sa kanila, hindi kayang kumuha ng abogado at nakagawa ng pagkakasala dahil sa kahirapan. Tulad ng tatay ko. Ano? Bilanggo ang tatay mo? Oo, Ronnie. Nakapatay siya. At nakulong. Nang dahil sa akin. At alam na pala ni Ronnie ang lahat. Oo, Claro. Ipinagtapat na ni Karisma. Anong nangyari? Nagbago ba siya sa ating anak? Matutuwa ka. Walang nagbago sa damdamin niya kay Karisma. Ay, salamat naman. Nagpapatunay lamang yun na isang mabuting lalaki ang kanyang natagpuan, ano? Maiba ko. Sasabihin na ba natin kay Karisma ang mangyayari sa makalawa? Ay, huwag na. Sorpresahin na lang natin siya. Total, yun din naman ang nais ni Norman. Mami? Daddy? Narito na po ako. Karisma, anak. Narito kayo! Malaki na ako, anak. Hindi ko lang sinabi sa iyo nung uli nating pagkikita. Dahil gusto kong sorpresahin ka. Oh, anak. Sa wakas, makakasama ko na muli ang aking ama. Muli kong nakasama si Itay. Nilimot namin ang mapait naming nakaraan. Naunawaan naman kami ni na Mami Belia at Daddy Claro. Sana po ay inyong kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako po
si Charisma. At ito ang aking buhay. Mapait man ang nakaraan, maaari pa rin maging matamis ang kinabukasan. Huwag lamang mawawala ng tiwala sa dakilang lumikha. Mga nagsiganap: Phil Cruz, June Martin Legaspi, Susan Robles, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr. at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Charisma. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Biar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na namang kwento ng buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kasaysayan ni Joanna. Mahirap lamang kami ni Limuel. Pagmamaneho ng jeep ang ibinubuhay niya sa amin. 8 taon na kaming kasal nang dumating sa aming buhay ang mga mabibigat na pagsubok. Joanna, anong sabi ng doktor? Ano resulta ng pagsusuri nila sa aking anak? Nanay Lydia, may prostate cancer daw po si Limuel. Oh, Diyos ko. Wawa naman ang anak ko. At ang sabi pa po, kailangan maoperahan siya sa lalong madaling panahon. Paano yan? Tiyak na malaking halaga ang gagastusin doon. Saan tayo kukuha? Hindi ko po alam na eh. Pero ayoko pong mawala sa amin si Limuel. Kailangan pa namin siya ng mga anak namin. Joanna, maghanap tayo ng mauutangan. Yun o talagang gagawin ko. Nay, pwedeng dito muna kayo? Oo. Sasaglit lang ako sa bahay. Titingnan ko ang kalagayan ng inyong mga apo. Mukhang napagod ka, Joanna. Limuel, pinuntahan ko ang lahat ng mga kaibigan natin. Nagbaka sakali ako na may maitulong sila. Kaso, wala rin silang pera. Pagkain lang ng mga anak natin ang kanilang naibigay. Kawawa ka naman. Naghihirap ka dahil sa akin. Hindi mo namang kasalanan yun. Nagkasakit ka. Kung pabayaan mo na lang kaya ako. Ano ba yung sinasabi mo? Kailangan kita. May pag-asa pa naman para makaligtas ka. Basta maoperahan ka lang. Pero wala tayong pera eh. Basta, maoperahan ka rin. Hindi ako titigil sa paghahanap ng paraan para mangyari yun. Hindi ako makapaniwalang ikaw yan. Grabe ha. Ang laki ng inosenso mo. Mahusay kasi akong dumiskarte. Wendy, kaya umunlad ang buhay ko. Ang ganda ng kotse mo. Isa lang yan sa 3 kotse ko. Wow! Ang yaman mo na nga. At may malaking bahay na rin ako. At syempre, magandang negosyo. Congratulations sa success mo. Kumusta na nga pala si Joanna, Wendy? Uy, sabi ko na nga ba't itatanong mo siya eh. Ano ba, binata ka pa ba? Mahal mo pa ba ang kaibigan ko? Isa lang ang sagot sa mga tanong mo. Oo. Oh,
Swerte naman ang kaibigan ko. Kamusta na siya? 8 years na rin kaming hindi nakikita. Huli ko siyang nakita nung ikasal sila ni Limuel. Ayun, 2 na anak nila. Isang 7-year-old, isang 4. Happy naman sila, kahit mahirap lang ang buhay. Pero may malaking problema sila ngayon eh. Oh? May mabigat na sakit si Limuel. At kailangan nila ng malaking halaga para maoperahan si Limuel. Salamat sa pagpayag mo magkita tayo dito sa restaurant. Hindi ka pa rin nagbabago, Joanna. Maganda ka pa rin. Salamat. Wala namang dahilan para iwasan kita. At saka sabi ni Wendy, handa ka raw na tulungan ako sa problema ko. Totoo ba yun, Denver? Oo. Kung papayag ka sa hihingin kong kondisyon, Kondisyong... hindi pa rin kita nakakalimutan, Joanna. Ikaw ang dahilan. Kaya binata pa rin ako. Oh, 2 na anak ko, Denver. Wala sa akin yun. Joanna, mahal pa rin kita. Nababaliw ka na. Oo, baliw ako. Baliw sa pagmamahal sa'yo. At ang gusto ko, makapiling ka. Kahit man lang isang gabi. Ano? Yun ang kondisyon ko, Joanna. Kapalit ng malaking halagang kailangan mo. Ano ikaw mo, Joanna? May pera ka na magagamit sa pagpapagamot sa aking anak? Opo, Nanay Lydia. Oh, salamat naman. Saan ka nakahiram ng malaking halaga? Nanay, mahal na mahal ko ang anak niyo. Kaya lahat, handa kong gawin. Patuloy lang siyang mabuhay. Kaya naman nagpapasalamat ako sa iyo eh. Bakit ka umiiyak? Ano bang ginawa mo? Binenta ko ang sarili ko sa isang dating maliligaw. Papalit ng malaking halaga. Oh, Diyos ko. Alam kong marami na ako, Nay. Pero sana huwag kayong masuklam sa akin. Hindi ko hangad na pagtaksilan si Limuel. Ang gusto ko lang, mailigtas siya sa tiyak na kamatayan. Kaya ako yun ginawa. Hinahangaan ko ang pag-ibig mo sa aking anak, Joanna. Nanay Lydia. Huwag ka nang umiyak. Hindi ako nasusuklam sa iyo. Ligtas na pala si Limuel sa tiyak na panganib. Oo, Wendy. Payapang naisagawa ang operasyon. At nagpapagaling na lang siya ngayon. Mabuti naman. Nagbunga ng maganda ang ginawa mo. Kaso ang inaalala ko lang, baka hindi ako mapatawad ng asawa ko kapag nalaman niya yun. Hindi naman siguro, no? Siya naman ang dahilan kaya mo nagawa yun. Pero, kung hindi ka niya mapatawad, ay di kay Denver ka na lang. Wendy! Ay maging practical na tayo, Joanna. Kay Denver, giginhawa ng buhay mo, pati na ang mga anak mo. Si Limuel ang mahal ko. Hindi si Denver. Paano kung ayawan ka na niya? Matapos ang nangyari sa inyo ni Denver. Di? Kalimutan mo na rin siya. Ay, yun pala ang dahilan. Kaya mo ko niyaya mag-iinuman tayo rito sa inyo, ha, Denver? Nasasaktan ako, Bernie. Ikaw mismo nagsabi, pre. Isang gabi lang ang hiningi mong pagsasamahan niyo. Oo. Oo. Sinabi mo. Pero umasa ako Oo. na sa pamamagitan nun, makukuha ko siya sa asawa niya.
na sa pagkakataong ito, ako na ang pipiliin ni Joanna, pare. Kaso nga hindi nangyari, pare. Dahil mula nang maibigay mo yung pera sa kanya, ha? Hindi ka na niya tinawagan. Oh, at hindi mo na rin siya makontak sa number niya. Oh. Kutob ko nga, nagbago siya ng cellphone number para hindi ko na matawagan. Pero nagagalit talaga ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Gusto kong tuluyang mapasa akin si Joanna. Teka, pre. May naisip ako eh. Para mangyaring gusto mo, paring Denver. Ano yun? Sabihin mo, para magawa ko na. Miss na miss ko na si Joanna. Ang dami niyang pastries na dala mo, Joanna. Ay, mga order ito ng mga kaibigan ko. Ito yung pinagpuyatan ko kagabi. Bakit hindi ka magbenta rin yan sa online? Oo, magandang suggestion yan. Tiyak na madaragdagan ang kikitain mo. Habang hindi pa ako maaaring magbiyahe. Packaging na lang munang itutulong sa'yo. Pero kapag malakas-lakas na ako, ako na magdi-deliver ng mga order sa'yo. Oh, sige ba? Limuel, maraming salamat sa pangunawa. Ha? Joanna, mahal kita. Tulad ng pagmamahal mo sa akin. Kaya maasahan mo ang pangunawa ko. Magandang araw. Nariyan ba si Joanna? Sino ka? Ikaw siguro si Lemuel? Ako nga. Ako si Denver, ang nagbigay kay Joanna ng malaking halaga para maoperahan ka. Ikaw pala. Alam mo ang tungkol doon? Nagmamahalan kami ni Joanna at kahit kailan, hindi namin naging ugwaling maglihim sa isa't isa. At hindi ka nagagalit sa ginawa niya? Nasaktan ako, oo. Nasaktan ako nung una pero nawala rin yun. Dahil alam kong ginawa niya yun para mailigtas ako. Dahil mahal na mahal niya ako. Lemuel, hiwalayan mo na siya. Marumi na siya. Nakasama ko na ng isang gabi. Katawan lang ng asawa kong naangkin mo ng isang gabi. Pero ang puso niya, nananatiling sa akin. Lemuel. Umalis ka na, Denver. Hindi mo masisirang pagmamahala namin ni Joanna. Ano ba? Ang higpit naman ang yakap mo sa akin, Joanna. At umiiyak ka pa. Bakit ba? Narinig ko yung pag-uusap niyo ni Denver. Salamat sa iyo, mahal ko. Ngayon ko napatunayan, talagang nauunawaan mo ko. Ako dapat magpasalamat sa iyo. Dahil nagsakripisyo ka. Mabuhay lamang ako. Well, Asahan mo, Joanna. Pakamamahalin at paglilingkuran kita habang buhay. totoong mabigat ang mga pagsubok na aking naranasan. Ngunit masasabi kong lalo naman akong pinatatag ng mga yon. Higit sa lahat, mas naging matibay ang pagsasama namin ni Limuel. Ako po si Joanna at ito ang aking buhay. Mapalad ang nakasusumpong ng tunay na pag-ibig, kaya dapat lang na ito ay ingatan. Mga nagsiganap: Junel Benjamin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, June Martin Legaspi, at Rosana Villegas sa papel na Joanna. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Boboy Salonga. Supervisyong teknikal
Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang anak sa pagkakamali. Ngunit walang ninais kundi ang mapabuti ang sariling landas. Siya ay si Joanna. Cappuccino, please. Short lang. Salamat. Ikaw matras. Pumila na tayo para maka-order na tayo ng caramel macchiato hanggat isa pa lang nakapila sa cash register. Pumila ka mag-isa mo. Hindi mo ba nakikita kung sino yung nag-iisang nakapilang sinasabi mo? Eh, sino ba yun? Eh, di yung anak ng tatay ko sa labas. Yung Joanna? Oh! Yung sinasabi nilang kamukha mo raw at magkaedad kayo. Dahil pareho kayo ng taong na ipinanganak. Oo, siya nga. Galing ng tatay ko, di ba? Sabay na binuntis ang nanay ko at ang nanay ng bastardong yan. Eh, mukha naman siyang mabait Ah! Mabait pala ha? Tingnan lang natin kung hindi lalabas ang sungay niya sa gagawin ko. Uy, Debra! Sandali lang, anong gagawin mo? Kung mag-iiskandalo ka, aba, sama ko! Oh, 200 piso yan. Naka-extra akong magkarga ng mga gulay sa palengke kaya kumita ako kahit paano. Naku, maraming salamat, Arsenio, ha? Makabibili na rin ako ng 1 kilong bigas at isdang sasabawan sa palengke. Pang maghapong pagkain na rin namin to ni Joanna. Eh, sige. Habang nasa palengke ka, iidlip muna ako rito sa bangkong kahoy. Madaling araw pa lang, nasa palengke na ako kanina. Oh, pero kung mahihintay mo ko, dito ka na rin kumain. Para makahigop ka rin ng mainit na sabaw. Bahala na. Basta pag dumating kang wala na ako rito, nakauwi na ako sa bahay. Oy, Joanna, gabi na. Bakit nagmumukmuk ka pa rin sa harap ng bahay niyo? Saka umiiyak ka ba? Nainis kasi ako kay Inay. Ha? Naabutan lang ng barya ni Itay. Akala mo nakatuntong na sa ulap. Ang papaw ng kaligayahan. Sabado nga pala ngayon. Kaya sumilip dito ang tatay mo. Gusto ko na akong pagsabihan huwag nang pumunta dito kahit kailan eh. Nagdadala lang siya ng gulo kapag nagpupunta dito. Kapag nabalitaan pa ng pamilya niya yan, parang mga ewan na nagsisipagwala. Ang mahirap kasi sa kalagayan niyo. Nandito lang kayo lahat sa lugar na ito eh. Kaya tiyak na makakasalubong at makakasalubong yung pamilya ng tatay mo. Pagod na ako sa ganitong buhay, Renzo. Joanna. Hindi ko na kayang unawain yung mga katwiran ni Inay. Baka nga isang araw, hindi ko na sila maigalang ni Itay. Ha? Pareho ko na rin silang kalimutan. May ilang mga magulang ko. Joanna, sadali nga. Debra, Alam mo kung ano nasa papel na to na hawak ko? Ha? kung ano man yung argumentong dala mo dahil dyan sa papel na yan, di kita papatulan. Eh, palagay. Bakit nag-apply ka rin sa fast food restaurant na pinag-a-applyan ko? At dahil parehong apelyido natin, tingnan mo, ako na isyopera at ikaw ang napaboran. Wala akong kinalaman sa resultang pinaskil ng fast food restaurant doon sa kanilang branch. Kaya, huwag mo kong pagbuntunan ng galit mo. Eh kung bakit kasi ginagamit mo rin ang apelyido ng tatay ko? Dahil kinilala niya ako bilang anak. Oh, gusto mo pa ba ng mga dokumentong pagpapatunay? Ikaw kasi hindi ka marunong lumugar sa dapat mong kinalalagyan. Hoy, alam ko kung saan ako nakalugar, ha?
ikaw ang hindi marunong tumanggap sa mga bagay na nangyayari. Kung kaya nawawalan ka na ng respeto sa kapwa mo, pati sa sarili mo. Huwag mo ako binabaliktad, ha? Baguhin mo yung paraan mo ng pag-iisip. Dapat mo ring tanggapin yung iba pang taong nabubuhay sa mundong ito. Higit sa lahat, tanggapin mo sarili mo. Evan, bakit? Anong kailangan mo sa akin? Binilin ka kasi sa akin ni Debra. Ang sabi niya, ikaw raw yung sulsol kay Joanna. Kung bakit ayaw nilang umalis sa lugar na to ng nanay niya. Wala akong kinalaman sa mga sinasabi mo. Wala pala, ha? Ano ko? Ano ba? Tignan ko lang kung magmatigas pa yung kaibigan mong bastardo na hindi umalis dito kapag nakita niyang wasak-wasak na ang pagmumukha mo. Ko, tama na. Ano? Ngayon alam mo na na masasama ka sa kamalasan ng Joanna na yun hanggat hindi sila umaalis sa lugar na to. Hindi ba kayo nakukonsensya? Pati ibang tao, nadadamay dahil ayaw niyong umalis sa lugar na ito. Hindi mo ko naunawaan, Joanna. Maraming beses ko na kayong inuunawa. Ano bang hindi niyo matalikuran sa pakikipagrelasyon kay Itay? Yung 200 piso na binibigay niyang pangkain natin araw-araw. Nay, higit pa dun yung kaya kong ibigay. Lalo na ngayon, meron na akong trabaho. Joanna, mahal ko ang tatay mo. Ano kasi pagmamahal? Pagmamahal na puro gulo ang dala sa buhay natin. Ha? Pagmamahal na nakakapagpababa ng pagkatao. Alam mo ba ang isa pang dahilan? Ayoko mawalan ka ng kinikilalang ama. Ayoko manatili sa iyong impresyon ng mga tao na putok ka sa buho. Pero yun na po ang maliwanag na katotohanan sa pagkatao ko. At hanggat ayaw niyong isuko yung pinakikipaglaban ko na maling damdamin, hindi rin tayo magkakaroon ng kapayapaan sa mga kalooban natin. Hindi lahat ng panahon ng takot at hindi pagpapasya. Hindi ko alam kung paano mabubuhay nang wala ka, Rita. Matagal na rin tayo namumuhay sa pagkakasalar sa inyo. Ikaw ang sandalan ko sa mga sandaling hindi kami nagkakaunawaan ng pamilya ko. Panahon na rin para kilalanin mo taripin ang mga kahinaan mo. Gawin mo lakas sa mga yon para sa iyong katatagan. Gusto ko sanang makausap si Joanna kahit na sandali. Sa palagay niyo ba, hindi rin magiging masakit sa akin ang paglalayong gagawin namin ni Inay? Itay? Pero dapat nating tanggapin, ito ang makabubuti para sa ating lahat. Para wag nang lumalim pa yung mga sakit na dulot sa atin ng sitwasyon. Huwag kayong mag-alala. Kayo pa rin ang ama ko. Walang mababago dun. Maraming salamat, anak. Sapat na yung huling narinig ko para gumaan ang loob ko sa paghiwalay natin ito. Ang hiling ko lang, sana mapatawad mo ako sa aking mga pagkukulang. Joanna, talagang tuloy-tuloy na ang paglilipat niyo ni Aling Rita? Oo, Renzo. Sa Makati branch kasi ko ini-assign ng fast food restaurant na papasukan ko bilang service crew. Ganon? Oo. Kaya
doon na rin ako kumuha ng uupahan namin ni Inay. Aba, nasa isang lugar lang palang pagtatrabahuan natin eh. Oh? Sa Magallanes naman kasi lumipat yung media network na pinapasukan ko bilang web designer. Ay, ibig sabihin, palagi pa rin pala tayong magkikita. Totoo, free board and lodging ang offer sa akin ng company. Kaya sa building na kinaroroonan ng media network na ako mag-i-stay. Aba, o di madadalaw mo na kami ni Inay doon sa inuupahan namin. Oo naman, baka nga araw-araw sa inyo na rin ako makikain. Sige, pero dapat may kasunduan ding magdadala ka pa rin paminsan-minsan ng pagkain para pagsaluhan natin ni na Inay, ha? Alam mo na, dating gawi, yung mga paborito namin pagkain ni Inay. Sus, yun lang? Oo. Oo naman. Ay, Joanna, Ha? tingnan mo si Debra, oh. Mukhang dito papunta, oh. Ay, Joanna, Sige, dito muna ako. ikaw pala, Debra. nabanggit kasi sa akin ni Itay na papaalis daw kayo. Oo. Kasi masikip na ang lugar na ito para sa amin ni Inay. Di ba? Pasensya ka na sa mga salitang masasakit na bigla na lang lumabas sa bibig ko. Nasabi mo ng lahat yun. Mababawi mo pa ba? Sorry. Mabuti na rin yung lumayo na kami ni Inay. Gusto rin namin kasi magkaroon ng bagong buhay. Siguro, ito na yung tamang pagkakataon. Joanna, sana sa pag-alis ninyo, napatawad mo na ako. Bakit naman hindi? Kahit na pagbali-baligtarin pa rin natin ang mundo, magkadugo pa rin tayo. Tatay ko rin yung tatay mo. Salamat. Tama nga ang sinabi ni Itay. Mabait ka. Mapagpatawad. Ngayon napatunayan ko. Napakapalit ko na meron ako isang kapatid na katulad mo. Pinahanga mo ko, Joanna. Mahalaga ang pagpapakumbaba sa lahat ng mga ginagawa natin, Debra. Mas napapagaan nun ang ating mga pagkakamali. Siguro, gawin mo na lang positibong karanasan ng mga yun at ituwid. Alam kong sa simula, mahihirapan si Inay iwan ang yugto ng pagmamahalan nila ni Itay sa nakaraan. Pero yun ang nararapat. Samantala, ang pagkakaroon namin ng distansya ni Debra ang unti-unting nag-ugnay sa amin bilang magkapatid. Sa ngayon, isa na akong dessert finisher sa pinapasukan kong fast food restaurant. Kasabay kasi ng paglilingkod ko doon, ang pagtatapos ko sa isang online class na modern pastry and plated dessert techniques. Ako si Joanna. Ito ang aking buhay. Hindi pagbitaw sa mga emosyonal na kadlang ay lalo lamang nagpapahirap sa mga bagay-bagay. Napakahalagang talikuran natin ang takot sa ating mga pangako sa pamamagitan ng pagtitiwala sa ating mga sariling kakayahan tungo sa pinakatamang desisyon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin, Phil Cruz, Angelo Alcantara at Rosana Villegas sa papel na Joanna. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Buyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon Salvador M. Royanes. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Jack.
Isa akong lalaking nagsusumikap sa buhay para patunayan na handa na akong akuin ng buong responsibilidad para magtayo ng isang pamilya. Pero hindi naniniwala ang mga magulang ng babaeng nais ko mapangasawa. Para daw kasing imposibleng umasenso ang isang katulad ko na pedicab driver. Jack, kala ko hindi ka na darating eh. Pasensya ka na kung nahuli ako May hinatid pa kasi akong pasahero kanina dun sa Marulas. Ikaw, tumakas ka ba sa mama mo? Hindi. Nagpaalam ako sa kanya na aalis ako. Pero ang sabi ko, pupunta ako kina Doray sa Tanejeros. Saan ba tayo pupunta, Jack? At pinagsuot mo pa ako ng puting outfit. Kala tuloy ng mga nakakasalubong ko, nurse ako eh. Pupunta tayo sa munisipyo. Sa munisipyo? Bakit naman tayo pupunta doon? Magpapakasal na tayong dalawa. Ano? Ay, seryoso ka, Jack? Paano yung mga magulang ko? Secret marriage ang gagawin natin. Hindi malalaman ng mga magulang mo na kasal na tayo. Pero sakaling malaman man nila ang totoo, hindi na nila tayo mapaghihiwalay. Walang sino man ang makakahadlang sa ating pagmamahalan. Ano? Sige, Jack. Pumapayag na ako. Bakit ngayon ka lang, ha, Josie? Saan ka galing? Inabot ka ng ganitong oras. Hindi ba po sabi ko sa inyo, pupunta po ako kina Doray? Pumunta ka ng alas 3, sina Doray at Mencho dito. Hinahanap ka. O ngayon, sabihin mo sa akin, sino ang kasama mo? Si Jack. Ano po kasi? Anong ginawa niyo ng lalaking yun, ha? Saan kayo nagpupunta? Ginabi ka ng uwi. Hindi ko naman po kasama si Jack. Maniwala po kayo sa akin. Kilala kita, Josie. Alam ko kapag nagsisinungaling ka. Anak naman, kailan ka matitigil sa kahibangan mo dyan sa lalaking yan? Kaya ka ba niyang buhayin? Sakaling siya ang pinili mo? Mabibigyan ka kaya niyan magandang buhay? Sa pagkakaalam ko, nakikipasada lang yan ng pedicab. Tapos, sa itsura niya, huwag mong sabihin sa akin na hindi siya adik. Naku, ano naman, Josie, oo? Ma, mahal ko po si Jack. Yan pagmamahal mo sa hindi tamang lalaki ang magpapahamak sa'yo. Josie, hindi kita pinipigilang magmahal. Pero sa tamang lalaki naman. At naniniwala ako na hindi si Jack ang tamang lalaki para sa'yo. Kumusta na ang asawa ko? Heto, ayos naman. Ikaw? Eto, namimiss ka. Kaya ako pumunta dito kahit 10 oras ng gabi. 3 gabi na pala tayong kasal, no? Dapat, nag-honeymoon na tayo ngayon. Kaso... Huwag kang mag-alala, Jack. Mag-honeymoon din tayo sa tamang panahon. Paano kaya kung ipagtapat na natin sa mga magulang mo na kasal na tayo? Ikaw, handa ka na bang harapin ang mga magulang ko? Lalo na si Mama? Sige, Josie. Haharapin ko na sila. Kailangang malaman nilang kasal na tayo. Papatunayan ko sa kanila na kaya kitang panindigan. O, Josie, ano ba pag-uusapan natin? Dinala mo pa yung asungot na yun sa pamamahay ko. Ma, kasi may aaminin po kami ni Jack sa inyo. Aling Marta, kami po ni Josie... Magkarelasyon. Oo, alam ko na yon. Kaya nga, Jack, hiwalayan mo ng anak ko. Hindi po pwede. Kasi kasi Oo. Ay. Magbibigkasan lamang ba tayo ng mga letra, ha? Diretsuhin nyo na nga ako. Ano ba kasi, ha? Kasal na po kami ni Josie. Opo, Ma.
Nung 1 buwan pa po kami nagpakasal sa West. Ganon. Hindi po kayo galit? Hindi. Hindi ako galit. Talaga po? Ay, oo. Naku, hindi ako galit. Kasi napakabuti mong anak. Teka ha, may kukunin lamang ako sa kusina. Babalikan ko kayo, ha? Ang bilis namang pumayag ng mama mo. Grabe, hindi ako makapaniwala. Oo nga. Ibig sabihin, approve ka na kay Mama. Anong approve? Ma? Ma! Bakit nakawak-hawak yan ito? Aling Marta naman, ibaba niyo yan. Sino may sabi sa inyo na approve ako sa'yo, ha? Hayop kang lalaki ka. Akong pigilan, Josie. Tatanggal mo lang ng laman-laman sa naulong lalaking to. Tama na! Lumayas ka! Lumayas ka sa pamamahay ko! Layas! Layas! Nabuha ko! At ayaw ko makita pa yung magbumukha mo sa bahay ko! Hayop ka! Layas! O, Jack. Umuwi ka pa. Kala ko hindi ka na babalik eh. Ay, kayo naman, ma. Sino may sabi sa'yo na tawagin mo akong mama? Oh, yung kinita mo. Nasaan? Akin na. Ito po. Aba, malaki ito. Huh, magaling. Tsaka, meron po pala akong pasalubong sa inyo ni Josie. Ito po. Sapin-sapin? Alam mo, paborito ko, ha? Na ikwento po kasi sa ni Josie na mahilig po kayo sa mga kakanin. Sige, halika. Pumasok ko na doon sa loob. Nakahanda na rin yung pagkain mo doon sa mesa. Maaga na naman. Ay, maglilinis na naman ako ng buong bahay, tapos maglalaba. Uy, sandali. Malinis na ang bahay. Nakahain na rin yung agahan. Ay, sino kaya gumawa nito? Aling Marta, kumain na po kayo. Aba, sino naghanda nitong agahan? Ako po. Talaga? Opo, maaga po kasi ang pasok ni Josie ngayon sa factory. Kaya wala na po siyang oras para magluto ng agahan. At ikaw rin ang naglinis nitong bahay? Opo. Tapos, naglinis na rin po ako dun sa bakuran. Tsaka, naglaba na rin po ako. Talaga? Ibig sabihin, wala na pala akong gagawin ngayon? Opo, wala na po. Wow, ah. Ang sipag mo. Anong oras ka nga pala nagising? 3:00 ng madaling araw pa po. Tiyak na pagod ka. Kumain ka na ba? Tapos na po. O sige, magpahinga ka muna kahit 1 oras bago ka mamasada ng pedicab. Salamat, Jack, ha? Wala po yun. Wow, sipag naman ng asawa ko. Baka naman mapagod ka ng sobra niyan. Ako? Mapapagod? Huwag kang mag-alala sa akin. Kayang-kaya to ng katawan ko. Alam mo, Jack, natutuwa sa'yo si Mama. Masipag ka raw kasi, at saka magalang. Kahit na sinisimangutan ka niya. Gusto ko kasing mabago ang impresyon niya sa akin. At saka mapatunayan na rin na karapat-dapat ako maging asawa mo. Ano, Marta? Kumusta naman yung manugang mo si Jack? Ba, ayun. Masipag naman. Mabait, magalang. At saka madiskarte sa buhay. Oo. Oo. Nakita ko naman na ginagawa niya ang lahat para mabigyan ng magandang buhay si Josie. Ay, Mare, nagkamali ako sa panghuhusga ko sa kanya. Ibig ba sabihin yan, boto ka na sa kanya? Oo.
Oo, gusto ko na si Jack para kay Josie. Dahil kumbinsido na ako na nasa mabuting kamay ang aking anak. Wow! Himala! Anong nakain ninyong dalawa at magkasundo na kayo? Ko naman, Josie, oh. Bakit? Wala na bang pag-asa na magkasundo kami ni Jack? Hindi, pero kasi naninibago lang ako. Nakita ko naman na mabuting taong asawa mo. Kaya sa maniwala ka sa o hindi, hindi na ako tututol pa sa inyo. Tama ang mama mo. Ayos na ang lahat sa amin. Siya nga pala, may sasabihin pala ako sa inyo. Ano yun, mahal? Titigil na ako sa pagpipedicab. Ha? Bakit naman? May naipon na po kasi akong pera para makapagtayo ng maliit na negosyo. Mas mainam kasi yon para kumita ng malaki. At para mabigyan ng magandang buhay ang asawa at magiging anak namin. O ano bang negosyo yung balak mo, mahal? Yung simple lang. Bali, magtitinda tayo ng fishball, squidball, kwek-kwek, isaw at saka calamares. Yung isa kong kakilala, binibenta na yung food cart niya. Balak ko yung bilhin, gamit yung naipon kong pera. Mas malaki ang kikitain ko doon kaysa sa pagpipedicab ko kapag nagkataon. Naku, maganda yung naisip mo. Sabihin mo sa akin kung paano ka makakatulong. Magtutulungan tayong dalawa na itaguyod yung naisip mong negosyo. Basta ako, buo ang suporta ko sa inyong dalawa. At handa rin akong tumulong sa inyo. Maraming salamat po, Ma. Sana magtagumpay yung binabala kong negosyo. Magtatagumpay kayong dalawa. Basta maging positibo lang kayo sa buhay nyo. Tumigil din ako sa pagpipedicab. At sa halip, ay nagtinda ako ng mga pagkain gamit ang food cart. Nagbebenta kami sa tapat ng isang pampublikong eskwelahan. Maganda naman ang kita at nasusustentuhan naman nito ang pangangailangan ng aking pamilya. At nakakapag-abot pa ako sa aking paboritong biyanan. Hindi naman malaki ang aking negosyo, pero masaya kami dahil patuloy ang pagbuhos ng biyaya sa aming pamilya. Ako si Jack at ito ang aking buhay. Totoo na sa pagsisikap ay unti-unting aasenso ang iyong buhay. Pagtiwala ka lamang sa iyong sarili at higit sa lahat, huwag makalilimot na magpasalamat sa Panginoong Diyos na siyang nagbibigay sa iyo ng biyaya. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Alan Ortega, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Angelo Alcantara sa papel na Jack. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Bubuy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga at sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.